So sir, ano nagiging problema ng motor na to, sir? Hard starting. Starting, tapos battery, naglobat na naman. So, nung dinala nyo to, ikikik. Diba? Kanina, umaga. Hindi nga sir, start mo nga. Ano sir? One click, di ba? One click mga kabekis. Ayan ang power appliance method. Gusto nyo matutunan? Panuurin nyo to ngayon. Saka rin ba mga kabekis sa lumalaki na ang hita? Kakasipa ng mga motor nyo na gaya ng mga Mio na ganito na pag ginamit, pag pinatay, ayaw na ma-push start, ang gagawin mo, ikikik mo na lang. Ganito yan mga kabekis, no? Ngayon pa lang po, baguhin nyo na po yung wirings ng pagkaka-battery drive nyo kung kagaya nito. Nakasiksik, nakaipit, o nakatap lang dyan, tapos battery drive na. Palitan nyo na, baguhin nyo na, mali ho yan natutunan yung pagbabattery drive ng motor. Sablay po yan, ilolobat kayo niyan, lalo na paggabi. Kukurap-kurap pa lahat. Meron akong video sa YouTube channel ko niyan, in-explain ko yan doon, nagkaroon ng voltage dropping, resistance, lobat. So ituturo ko sa inyo ngayon kabekis, no, pinakamabilis na paraan paano mag battery drive ng tama, mapa-fast charge or full wave, na ang gamit is power appliance method. So unang gagawin nyo mga kabekis, kailangan nyo ng original na Bosch relay, ceramic socket, original po may mga peke nyan, at syempre ang fuse holder. So iwawiring ko to mga kabekis, ipapakita ko sa inyo at i-explain ko para mas mabilis yung makuha. So, ganito unang gagawin mga kabekis, no? Yung Bosch natin, may ceramic socket, may 5 terminal pin. Ayan, may 5 paa siya, no? May 30, may 86, may 85, at may 87 na parehas pong may output pag nag-energize yung coil natin. Yung 85 at 86 dito sa relay. So, ganito po unang gagawin nyo. Bunutin nyo po yung socket dito. Tapos may makita po kayong red at brown. Okay? Yung brown po, sinugatan ko po yan, bilalatan ko siya. Saka ko po tinap itong, as per color coding po ako, no, itong 85 po. Diyan po sa brown. Nakahinang po yan, gaya nito, no. Nakahinang, intact, walang loose. Second po, meron po itong 87. Ito po yung magbibigay ng supply para sa battery drive. Ibig sabihin, tanggalin nyo na ho muna itong mga to. Nakaipit, ibalik nyo ulit, isaksak nyo ulit sa stock. Wala ho kayong gagalawin dyan, dito lang. Ito pong 87 na to ng relay, balatan nyo po dito. Stock harness po natin yan, no? Binuksan ko yan, hinanap ko tong yellow na may red. Pinutol ko po yan, ayun yung kaputol niya, nakatago. Ayan, nakita nyo? Pinutol ko ng sagad, inatak ko siya pataas, isinama ko siya dito, hininang, in-splice, inintak ko, tape ko muna yan bago i-shrink cable. So ayun po yung isa 87, no? Meron pa po itong isang 87, ito yung madalas nagtatanong sa akin. Ito pong isang 87 na to, kung maglalagay ka pa po ng MDL, blue water, underlights, dyan na rin po. Ibig sabihin, kunyari mag-underlights ka, maglalagay ka ng bagong switch, ito mo nakahiwalay, pupunta po yan dun sa switch, papasok sa switch at lalabas sa mga positive ng pailaw. Okay. Kung may MDL ka, ito pong 87 na yan, pupunta rin po yan sa, kung gumamit ka ng 3-way switch po, mas madalas po pag MDL, 3-way switch ang ginagamit ko. Hanapin nyo lang po yung common nun. 3 linya yon. So yung isa doon common, yung isa para sa low, yung isa o para sa high. Papasok po yan sa common. Ngayon lang po, wala na pong extra tag isang relay ang MDL. Ito na po, diretso doon. Huwag nyo na huwag questionin tungkol dyan, kasi po, pag mali po yan, at di ko nasubukan ng mahabang panahon kagaya sa motor ko, magpapatuli ulit ako ng 3 beses pag sablay itong ituturo ko sa inyo. Okay? Meron po itong 30 naman. Ito po yung tatakbo sa battery, pero meron siyang fuse. Nakalinya na po ako. Ayan. Yan. Pupunta po yan dito. Ito po yung fuse ko. Ito yung fuse. Papasok ko lang to dyan. Ipepesto ko dyan. Pagkasamahin ko, mamaya iayos ko. So may 2 po paa ang fuse natin. Nyari, ayan. Ito pong, yung 30 ng relay na yan, pupunta po sa fuse na to. Sa nilagay ko, 15 amp.
Ganyan siya. Then, itong isang paa po ng fuse na yan, pupunta sa battery positive, diretso. Nagets nyo na po? Meron po tayong 86. Siyempre, hindi naman gagana ang relay pag walang negative. Nakita nyo po yung negative, dinaretso ko dyan dito sa tornilyo. Ayan o. Isa. May terminal pin po yan. Huwag nyo pong iipit yung wire. Gamit po kayo ng ganito, terminal pin. IKI brand, heavy duty. Hindi nagkakalawang. Yan. Hindi madaling mabali. Pumunta po dyan yung negative ng relay. Doon. Mas meron pa po isang wire kayo nakikita. Ayan po. Terminal pin ulit. Yan. Pitpitin yung maigi at takatakin nyo kung walang loose yun. Tumakbo po yan ngayon. Ayan o, mahaba. Papunta rin po ng battery yan. Ito yung dulo niya. Lulusot sa ilalim yan. Pupunta po yan dito sa negative. Okay? Extra grounding po yan para magbalanse. Tandaan nyo po, pagpapunta po sa battery, ang nilalagay ko po na wire gauge, itong black na to is number 16 po yan. Sakto na po yan, number 16. Yung papunta po sa battery na positive natin na galing sa 30 ng relay, number 16 din po yan. Papunta sa fuse, then battery. Okay? Ito mga to po, dire-diretso connect na yan. Ito pong 87 na isa para sa mga accessory, underlights, MDL, blue water o kung ano man. Papunta po sa switch to ang re-relayan. Number 18 na lang po ang nilalagay ko doon. Hindi na po number 16. Ganun lang po, kasimple. Tapos na po. Wala ka nang gagalawin dito. Wala na. Ngayon lalagyan ko siya ng voltmeter. Yung positive po niyan, itatap ko lang po rito sa, ito yan stock na natin. Yan o. Meron po yang yellow red. Ang yellow red na yan, at saka ito po, iisa po ang connection niya sa ilalim, no? So sabihin, sa power up kumuha, positive ng voltmeter, ang negative po niyan, i-screw ko lang yan dyan. Terminal pin, negative. At maglalagay rin po ito ng cellphone charger. Yun yung may holder na at may charger, dito ko ipepesto. Yung positive po ng cellphone charger na yun, mga kabekis, tatakbo rin po yan, dito na rin po magtatap. Diyan sa may yellow na may stripe na red. O dito, magkadugtong yan eh. Tap lang po doon, hinangin nyo, intact nyo. Then yung negative po no, syempre lagi pong may negative yung mga yan, positive, negative. Yung negative po nyo, sasama ko na rin po sa screw nito. Body ground. Nakita nyo, lahat po ng dinagdag kong accessory, binattery drive ko, lahat sinama ko siya sa isang relay. Kung maglalagay ka pa ng MDL, kasama na rin po dito yon. One relay power appliance setup mga kabekis, no? Iwa-wiring ko to, isisil ko, papakita ko sa inyo, no? Itsura ng wirings. Ayan, tinape ko na siya, no? Yung kaninang mga nakahinang, nakatape na. Baba nyo to ngayon shinkable tube. Ayan, kabilaan. Saka nyo initin. Ganyan po ako mag-shinkable tube, no? Tinape muna bago shrinkable, then itatape ko ulit yan. Secured, hindi papasukan ng kung ano mang moisture yan, or mapasukan ng tubig, yung pang. Okay? Then ito, babalik ko sa dati. So, ayan na siya. Malinis pa rin. Bumalik sa dati. Then, syempre, lalagyan natin ng hose protection, no? Dahil may, baka maipit, kumaskas, ganito yon. Yan, ganyan na siya mga kabekis, no? So, tapos na ako dyan. Wala na akong gagalawin. Wala na rin yung gagalawin dyan sa taas. Connected na po yan. May supply na yan. Park light, tail light, harap likod. Lahat po yan. Pati headlight, naka-power up na. So, yung headlight na lang gagawing LED, i-connect mo na lang to. Okay? Ito, ganyan na ulit. Dadagdag lang yung sabi ko nga nila, yung voltmeter saka yung charger. Dito na dumaan lahat. Okay? Pababa na po ako niyan. Ito, dalawang wire. Parehas number 16. Papuntang fuse, positive, papuntang negative, battery. Lilinya ko siya ngayon. So, ganito yung final niya, no? Naka-protection na. Yan dumaan. So, ito yung sabi yung dalawang wire kanina, number 16 ko. Yung negative side ko, ayun na. Dumaan sa ilalim. Then, ito yung sa positive, yung 30 ng relay natin. Pumunta muna sa fuse. Tapos may lumabas na isa, ayan, naging dalawa. Dito pumasok, ayan, nasa loob nito. Additional. Okay na. Ito yung motor na
Ito lang ang battery niya, no? Panay kick. So, hindi namin pilitan, no? Ayaw nitong umanda, kailangan pang i-kick. O ngayon, one click na. One click na siya, mga kabekis. Ganyan po ang nagiging silbi ng power appliance sa mga motor nyo. Kaya subukan nyo, mga kabekis, kayo mga laging kick lobat kayo, try nyo to. Tapos feedbackan nyo ako. So sana may na-pull kayo, mga kabekis, may natutunan kayo at kahit paano may na-share ako sa inyo na para magawa nyo sa motor nyo. Mas mainam pang sumubo kayo mag-DIY ng motor nyo. Susundan nyo ng exactly. At kung gusto nyo makakuha ng legit na pesa, mga kabekis, meron po kong Shopee. Meron pong binibenta ron na power appliance kit. Ito na po yon. Sakto na po yung lahat yung wire na gagamitin, relay. Ando na po, kompleto na yon. Para lang mai-battery drive nyo. Wag ko kayo magba-battery drive. Yung ganyan siniksik lang dyan, battery drive na agad. Wag ko yun. Ganito kong gawin nyo. Kung gusto nyong tumagal ang battery nyo, wala kayong alalahan na problema kahit gamitin nyo sa gabi. Hindi kayo maglolobat, magkikik na magkikik. Ito, one click na. Ulit, maamoy lang ang daliri natin. Umi-start na. Ito lang ang battery niya, galing na sa lobat. Pero tingnan mo, pumapalag. So ulit, kabekis, sa Shopee link, meron tayo niyan, nandiyan sa description, no? Tandaan nyo, mga kabekis, lamang ang may alam. Okay? So good day sa inyo.